posibilidad ng mundo ito. Di ba? Sa mga survey ng mundo ito, di ba? Sa mga algorithm ng mga AI na sinasabi na sa libugan ito, kundi nakaangkla talaga siya sa kasiguraduhan ng pangako ng salita ng Panginoon. At kung ating matutuklasan po yung mga pangako ng Panginoon sa atin, ako po, mga kapatid, napakayaman ng pangako ng Diyos sa atin. Pero kailangan natin tutunan ang mga pangako na yan kung papaaan natin ang pamumuhay ang mga bagay na yan. Manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoon, muli po kami po lumalapit sa mga oras po ito. Salamat po sa iyong biyaya, sa katapatan, sa buhay po namin. Nawa po sa mga oras po ito ay patuloy namin maintindihan, maunawaan, Panginoon, ang kapahayagan po ng iyong mensahe. Upang sa Lord, lalabas kami muli sa tahanan ito, Lord God, ng kahit panambang ito, dala po namin ang panibagong pag-asa, kalakasan, pagmamahal ng mula. May your word, Lord God, be a lamp to our feet right now and be a light to our life, Lord God. Ano man, Panginoon, yung ating dadaanan, Lord, let your word speak to us, Lord God. So, Lord, patuloy kayo mapalakas, patuloy kayo, Lord God, na tumilos na naayon sa iyo kalooban, Panginoon. Salamat po sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Marami po sa atin ay hindi naman talaga nag-i-struggle patungkol sa paniniwala sa Panginoon. Amen? If I will tell you right now, sabihin ko, sino dito ang naniniwala sa Diyos? Taas po ang kamay. Wala kasi struggle, di ba? No struggle. Yes, Pastor, I believe in the Lord, I believe in God. Wala akong problema dyan. Okay? Pero, kadalasan, ang ating struggle, kung di man kadalasan, is most of the time, we struggle watching people who are ignoring the Lord, who are not doing the will of God, but yet, parang sila pa yung mas nagtatagumpay sa ating buhay. Amen ba? Anak, pwede mo pakitalis mo naman yung patungan na yan, para makita natin yung slides. So, minsan, dito tayo nag-struggle. Ba't parang ganun, Lord? Ako naman palasimba, in fact, worker na nga ako sa church, nag-commit na nga ako mag-lingkod sa'yo. Parang yung mga kasama ko na wala naman sa Panginoon, hindi nga siya nagsisimba every Sunday, nagiinuman nga lang sila. Pero parang sila pa yung parang may magandang buhay. Di ba? Have you ever think like that? Ha? Na parang ikaw, na sumusunod sa Panginoon, parang ikaw yung napaghuhulihan. Ikaw yung parang nauuwi sa, parang ikaw na yung na-relate, parang nahuhuli ka na sa buhay. Pero yung mga ibang kasama mo, parang grabe. Sila yung napopromote, sila yung gumaganda yung trabaho, samantalang ikaw, hindi. Parang mas sila yung nakakaluwag, parang mas sila yung mga stable ang trabaho, parang sila yung stable ang finances, business, iba pa kaysa atin. Have you ever been on that kind of thinking and struggle? Natanong nyo na ba ang Panginoon sa mga bagay na yan? Bakit nga kaya? Minsan, ang tingin pa natin, parang mas blessed sila kaysa atin. Have you ever thinking like that? Minsan, para bang nalalagyan, kung kailangan nag-pray ng proteksyon, nag-pray ka ng maging maayos ang pamilya, nag-pray ka ng magandang career, nag-pray ka ng maayos na buhay, parang nagiging salungat, ikaw yung nasisisi, ikaw yung nawawalan, at minsan, ikaw pa yung nagkakasakit. Samantalang, ikaw yung laging umaatin ng simbahan. Ikaw yung nagbabasa, ikaw yung nag-devotion. Tapos makikita mo yung mga tao, mga dishonest, mga sinungaling, mapagpanggap, mapanirang tao, sila pa yung nabibigyan ng promotion, favor, and kakaroon ng parang magandang buhay. Minsan ba napaisip tayo na, Lord, bakit ganon? But parang unfair yata ang buhay. Have you ever sometimes think like that? Ano ginagawa mo sa mga Lord? But parang ako yung nagiging hindi maganda ang buhay. Parang minsan, parang Lord, parang may hindi tama. Parang Lord, parang hindi yata patas ang buhay. Bakit ganon? At the more akong lumalapit sa'yo, parang ito naman yung nagiging resulta ng ating buhay. Have you ever
feel like that. Ako mga kapatid, ilang beses ko naranasan yan. Sa paglilingkod sa Panginoon. Na para bang yung mga taong nasa out of the Christian circle para makita para sila pa yung may magagandang mga pananaw sa buhay na parang umaga ng buhay. At dumating din sa point na parang feeling ko, Lord, mali yata na yung ginagawa ko paglilingkod sa iyo. And I question most of the time yung sitwasyon ko dahil parang unfair. Ako'y naglilingkod pero parang hindi ko naranasan yung maganda at maayos na buhay. Alam niyo mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa kung ganyan man ang nagiging pananaw natin minsan sa paglakad sa buhay Kristiyanista. Dahil sa mundo nito talaga, whether we like it or not, meron talaga nakakaangal sa atin. Kristiyano man o hindi. Tama? Meron talagang mas maganda ang estado sa atin, Kristiyano man o hindi. Pero, tandaan natin, ang Diyos ay lagi siyang may magandang plano para sa kanyang mga anak. At dito po tayo magsisimula magbasa sa aklat mo ng mga awit, verse 37, verse 7. Psalm chapter 37, verse 37. Isang versikulo lang po, pero i-discuss natin ang pinakonteksto ng awit na ito. Sabi dito, be still before the Lord and wait patiently for Him. Sabi doon, do not fret when men succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Tagalogin natin para maganda. Sabi ito, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Ba, ganda ng Tagalog? Sa harapan ng Diyos, kumaga, huminahon ka. Ayan, ha? Sa'yo mo katabi, huminahon ka. Ayan, ayan isa tayo, pag tayo minsan ay napupuno ng mga alahanin, para bang wala na. No? Nawawala na tayo sa ulirat. No? Nawawala na tayo sa hulog, kumaga. No? Kumbaga, kung titimpangin tayo ng Panginoon, aba, wala na sa hulog ko. So, kailangan huminahon, sabi doon sa Tagalog, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mo kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Alam niyo mga kapatid, bilang mga sabihating tao sa mundong ito ay, especially tayo mga Pilipino na talagang nasa bansa tayo na lumaki at mahirap, ang typical na Pilipino talaga ay naghahangad talaga yan ng kagandahan ng buhay. Diba? Kaya marami sa atin nag-abroad. At one of the country na bukod sa India ngayon, no? Kasi ang India ngayon ang kalaban ng Pilipino sa pag-abroad. Dati kasi Pilipino lang ang kilala eh. Meron isang kaibigang pastor, pumunta siya ng Africa. Nagulat siya nung sila, kasi meron sila doon sa Africa po, sa tribo, meron isa silang parang ritual doon na sumasayaw sila sa palibot ng apoy. May apoy sa gitna, sumasayaw sila. Tapos maya-maya, siyempre parang nila yun, welcoming doon sa pastor. Nagulat siya habang umiikot yung mga African, may kumalapit sa kanya. Sabi niya, uy, Pilipino rin ako. Sabi niya, nagulat siya, mga Pilipino pala rito. So ganun po tayo ka-spread sa buong mundo. Kaya sabi ko, Lord, kung ang Pilipino ay meron kang layunin dito at gagamitin mo para sa Ebanghelyo, nakakalat mo kami sa buong mundo. Di ba? Kasi nga, bakit? Ang ating layunin lagi, bakit tayo gusto nating mag-abroad? Kasi dahil naghahanap ng magandang pinabukasan. At hindi po lahat ng mga nag-abroad, mga kapatid, ay pinapalad. Di ba? Sa Korea, siguro marami ito talaga sa atin, masabi natin mapalad tayo, pero sa bandang lugar ng kagaya pa ng Middle East, marami puro ng mga ating kababayan umuuwing bangkay na. Pinapahirapan ng mga amo, binubuhusan ng tubig na mainit, inaalipin. Kaya ang pala po tayo sa South Korea kasi bakit? Dito po, sigaw lang ang pwedeng gawin sa atin ng ating mga sadyang, di ba? Yun na lang pero yung manakit sila, sasaktan ng bisigali. Hindi pwede, hindi pwede. Ayaw sila, takot sila kasi pag nasaktan na naman, nagalusa ka,
bili ka ng magandang airpods mo at least. Di ba? Pero yung buhusan nga tubig na mainit, ilagay ka sa rep, pero maganda balita na. Ayun po yun. Bakit? Kasi sa paghahangad na maging maayos ang buhay. At minsan, hindi na iiwasan na ikukumpara din natin yung ating takbo ng buhay sa ibang mga tao. Ako po minsan, mag-browse po ako ng FB, nakita ko po yung mga classmate ko. Mga iba, apat na kasi yung naging classmate ko na SPO4 sa Krami. Apat na po sa naman. Last nag-reunion kami, apat na sila. Sabi ko, hindi ka ako itong mga classmate ko ah. Tapos meron akong mga dalawang abogado. Kaya pag yung nung last na matenda ko na namin, ng reunion namin, ang tawag namin sir. Sabi nila, huwag naman ganyan, sa pangalan na lang. Kasi nga parang high school lang, barkadahan lang. Tapos nung nakita nila ako, sabi ko, huwag naman pastor. Sabi ko sa nila, napakagalang nyo naman. So ganun ba, di ba, minsan, dali may kumpara na, buti pa sila para nakapagpagawa ng bahay, nakapag-upload na, meron ng maganda. Have you ever sometimes feel like that? Ang ganda ng pamilya. Di ba? Ngayon, ito po yung sinabi ng awit na ito. Ito po ay nasulat sa mga tao may ganyang hinaing at may ganyang katanungan sa buhay. In fact, David is the one who wrote this Psalm 37 noong time na siya po ay hinahabol po ni King Saul para patayin. Kumbaga, si David Jonathan is very passionate to the Lord in worshiping, in following God's covenant. Pero dumating sa point ng kanyang buhay na yung mismong hari na kanyang pinagkatiwalaan, yung pa yung mismong magkikitil ng kanyang buhay. Kaya nga sinabi niya, Lord, bakit ganito ang nangyari sa aking buhay? So, nasulat ito, Psalm 37, para sa mga taong ramdam at ranas nila yung tinatawag na unfairness, injustice sa kanilang buhay, at ang mga bagay na napagpapagabag at kabalisaan na kanila pong naranasan na kung saan ang feeling nila parang nalitihado sila sa buhay. Ito po yung karanasan ng Psalm 37 na ito. Pero mga kapatid, sa gitna po ng ganitong tensyon minsan, nating kinakasadlakan or karanasan, in spite of this faithfulness, injustice, para bang wala yung favor sa atin, alam niyo mga kapatid, mayroon pong utos ang Panginoon sa kanyang mga anak sa ganito pong mga klase ng sitwasyon. At alam niyo po kung ano po yung utos ng Panginoon dito? If you feel that you are unfair, nalamangan ka, para bang ba't ganun, sila yung mas yumaman sa buhay, ikaw na pag-iwanan na, ba't sila pa yung mas na-promote, samantala ikaw yung nagtatrabaho ng maayos? You know what? May utos ang Panginoon sa atin dito. Ano sabi ng Panginoon dito? In verse 7 said, be still before the Lord. Yan. Sa Tagalog, sabi ito, ang liwanag, sa harap ni Yahweh ay, ano raw? Pumanatag ka. Hindi sa harapan ng mga ibang tao, kundi sa harapan mismo ng Diyos, pumanatag tayo. Dahil sabi nito, be still before the Lord. Hindi sinabi ng Panginoon na pag ikaw ay nasasadla sa mga sitwasyon na parang unfair, may mga injustice, may pagkalamang ang mga ibang tao sa iyo, hindi sinabi ng Panginoon na lumaban ka at ako ang iyong kalakasan. Di ba? Hindi sinabi ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon na hanapan mo agad ng mga solusyon, ng mga sagot na yan. Hindi na sinabi ng Panginoon. Ano pa? Hindi sinabi ng Panginoon, okay, ayusin mo ang buhay mo, napag-iiwanan ka na. Awawa ka naman, ikaw pa naman yung anak ko, sana ko pa naman. Hindi na sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, anak, be still. Tagalog, hindi ka ba puminahon sa akin? Di ba? Pwede ba? Pwede ba puminahon ka muna? Alam ko, may nararamdaman ka sa katawan mo. Alam ko, may meron ganito mga obligasyon. Alam ko, ang pamilya mo na ihirapan. Alam ko, ikaw may mga inisip. Pwede ba? Sa gitna ng iyong sitwasyon, inutusan kita, anak, huminahon ka lang muna. Be still before the Lord. Pumanatag ka sa harapan ni Yahweh. Parang sarap siguro ang gawin ito. Na parang, Lord, I want to
stay in your presence. Wala ako maging, gusto ko lang maging tahimik lang sa presensya mo. And wait patiently sa Panginoon. So, mga kapatid, nais ng Diyos na matutunan natin pumanatag sa buhay sa anumang sitwasyon. God wants us to be still, maging mahinahon sa ating buhay sa anumang sitwasyon. Ito yung gusto ng Panginoon na tutunan natin. I don't know kung ano yung mga personal na challenge, mga challenge sa buhay, pero ngayon, sa mga oras pong ito, gusto ng Panginoon, ang bawat sa atin ay matutong pumanatag, huminahon sa anumang sitwasyon o laban ng ating buhay. No, mga kapatid, this 2026, isang mahalagang bagay na dapat natin matutunan, o mahalagang matutunan, ay ang maging mapanatag sa buhay sa anumang sitwasyon. Dahil ito ay isang kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Sinabi po ng isang author, ito po yung ating pag-uusapan ngayon, when God says, be still. Meron ba kayong isang familiar na kataga dito, bukod dito sa na binasa ko? When the Lord Jesus Christ crossed the Sea of Galilee, pinauna mo na yung mga alagad. And suddenly, in the midst of the voyage, sa kanilang paglalakbay, biglang nagkaroon ng chaos, lumakas ang hangin, no? Binagyo sila. And the Lord Jesus Christ spoke. Inunahan sila ng Panginoon, di ba? And to make a long story short, ang Panginoon Jesus ay muling tumungtong doon sa bangka nila at sinabi ng Panginoon, isa sa napakalumanay na salita doon sa mga naglalaki ang mga alon, sa mga nagwawalang kaligaran. Ano sabi ng Panginoon? Be still. Kung kaya ng Panginoon, pahubain ang bagyo, ulan, karagatan. Ang tanong, anong bagyo may sa buhay mo ang kaya ni pahubain ng Panginoon? Kaya, kailangan lang huminahon muna tayo. Amen ba? Kaya huminahon tayo. So when God says, be still, we need to be still. Sabi ko na isang author, ito po si Brennan Manning. So meron po siya isang libro na The Fervor or Tremendous Resting in God's Presence. Ang ganda po ng libro na yun. Meron po sa quotation sinabi dito, sabi niya, our power, ating kapangyarihan, is found not in striving, but in resting in Him. Di ba? Ganito yung mundo. Ang mundo, we are framed to do everything. You need to strive. You need to be good. Kailangan maging mahusay ka, maging matalino ka, maging professional ka, maging maayos ka. Bakit? Para maging maayos ang buhay mo. This is how the world frame us. Kaya nga, sa school pa lang, pag ang bata, 75 yung grade, tatawanan. Kasi bakit hindi ka nag-strive? Sino nagsabi na yung school na yan, dahil 75 ang grade mo, ikaw na ang pinakabobong tao sa klase nyo? No. Karamihan ng mga naging multi-billionaire sa mundo ito ay hindi nga nakapagtapos ng pag-aaral. Sabi nga ni Steve Jobs, in-invite ito sa isang university na kung kinake out siya. Sabi niya, hindi ko iniisip. Tagalogin ko na, di ba? Pero in English niya, di ba? Sabi, hindi ko iniisip, sabi niya ganyan, nang eskwelahang nag-kick out sa akin, ay dito rin pala ako magsasalita. Can you imagine that? Kaya Steve Jobs ay siya yung isa sa mga naka-invento ng Apple. Hindi lang po Apple ang na-invento ni Steve Jobs, pati yung mga Pixar movies. Sila yan. Yung mga short clip movies ng mga parang mga animations. That's from the brilliant mind of Steve Jobs. Kaya bilang isang Christian, sabi rito, our power is not found in striving. Kung sa kanila, kung ang mundo ito, ang kapangyarihan, matalino, magaling, mahusay, edukado, ang laking narating, daming naipon, yan ang kapangyarihan. Pero tayo, ang ating kapangyarihan, sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Yan ang ating kapangyarihan.
Our power is not threat on striving in this world, but in the presence of the Lord. Pag tayo nasa presensya ng Panginoon, we are safe. Amen. Para bang yung isang lion na nandoon yung kanyang anak. Safe na safe po yung kanyang anak. Walang pwedeng lumapit. Ganun po tayo once we are in the presence of God. We are powerless, but our Almighty is powerful than anything else. Hallelujah. So, mga kapatid, ano po yung mga pinapatukuyan ng katagang ito na sinabi po ni David sa Psalm 37 verse 7 na be still before the Lord. Noong nakaraan, pinag-usapan natin, trust in the Lord. Diba? At naintindihan natin na isa pala sa mga dapat pagtitiwala sa Panginoon is we learn to let off our control in our life. Kasi bakit? Pag the more na tayo yung kumukontrol ng ating mga buhay, the more we face struggle sa ating buhay. But when we learn to let go of those control and let the Lord control our life, magkakaroon tayo ng freedom. Magkakaroon tayo ng kapayapaan, kasiyahan. So ano ba yung mga pinapatukuyan ang pananalitang be still before the Lord? Tatlong bagay mga kapatid ang gusto kong sabihin sa mga oras kong ito is number one, sabi doon, be still before the Lord is stillness is not doing nothing. Okay? Stillness is not doing nothing. It is stopping the wrong things. Yung pagiging mahinahon daw ay hindi ibig sabihin na wala ka nang gagawin. You just possibly sit there waiting for the Lord, no? Na siya magluluto sa'yo, siya magtatrabaho para sa'yo, papasok mo na sa bangko mo ang pera. Hindi yan ibig sabihin ng Panginoon. Stillness means not doing nothing, but it is stopping what wrong things. Anong ibig sabihin niyan? So pag tayo po ay nahaharap sa mga sa mga unfair na situation, sa mga unfavored na situation, ano po yung mga unang reaction natin? Halimbawa, ikaw yung sinisi sa trabaho, hindi mo naman yung mali, kasalanan, pero ikaw yung tinuro. Ano yung unang mong reaksyon? Di ba? Ano yung reaksyon mo pag mas pinaburan yung kasama mo talaga namang hindi maayos magtrabaho, samtala ikaw talagang inaayos mo, pero mas pinaburan yung isang kasama mo na parang sinungaling, no? Walang ginawa, kung hindi manira ng tao. What are you, ano nararamdaman mo? Di ba? To defend yourself, not to explain. Ano maramdaman mo na yung mga bagong mga ipinasok sa trabaho mo? Yun yung mga tinasanan sa ikaw ng tagal-tagal na, ganun pa rin. Ano nararamdaman mo? When God allow you to face on the situation, what is your first instinct? Of course, to defend yourself, to explain ourselves, and to prove something. Diba? Nasa bahay ka na nga, tapos na yung work mo, pero yung pangyayari doon, dala mo ba? Kinabukasan, kailangan talaga, sabi ko yung amo ko, kailangan talaga, ito yung gagawin ko. So you are now bombarded sa mga bagay na yun. Imbis na natutulog ka na, imbis na dapat na kinakalibrate mo na yung heart mo para for the next day of your work again. Ano iniisip mo? Naku, may ng boss yung kasama ko. And dapat talaga, ako dapat yung paboran ni amo, ako dapat yung pakinggan kasi ba ako yung tama. But you know, mga kapatid, anong sinasabi ng Bible? Yung the word dito na distin, in Hebrew is the word dom. Okay, D-O-M. The word still means is, sabi dito, to cease, to fall silent, stop pushing. God is not asking us to stop living. He is asking us to stop striving as if everything depends on us. Di ba nakaka-torture minsan yung gano'ng sitwasyon? If you feel that there is unfairness in your life, parang you always reflect, Lord, bakit? Lord agad. Bakit sila Panginoon? Ako naman yung nagtrabaho ng tama. Pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, be still before the Lord. It means stillness is not
doing nothing, but they stop the wrong things. Bakit mga kapatid? Maybe, yes, tama ka. You can explain yourself. Iba paano? Kung ikaw rin ay hindi rin maganda yung pagpapa-explain mo. Hindi rin maganda yung pagpapaliwanag mo. So, imbis naging maayos yung samahan, naging kasi nga, ang dating mo na is defensive ka na. Yes, ang tama ka. Sabi nga ng professor ko, sometimes better to lose the battle, but to win the person. Lose the argument, but win the person. Rather, to win the arguments, but we lose the person. Kasi minsan tayo para, kailangan ako. Hindi pwedeng sila. Tama yun eh. Pero the problem is, imbis na naging mas maganda, lalo naging chaos. What if, Lord, I know, alam mo naman yung nangyari. Di ba? Steal. Lord, alam mo yung nangyari. Ba't kailangan pa magdepensa dito? But you know the truth. Ang tawag doon, yun na, naging mahinahon ka na. Sino po dito, siyempre, nakakaalam ng mga traffic rules? Yan po, sumasakit tayo ng taxi. Sa Korea, di ba, napakaraming mga queuing stoplight. Nung una ako punta rito, hindi ko malaman kung saan ako didiretso. Kasi minsan sa isang crossing, lima yung umiilaw. Nasabi sa ni Pastor Chris, aralin mo yung Pastor kasi minsan, akala mo, nag-go na siya, yung pala hindi. Nung una talaga, hindi talaga makintindihan ka tapos mag-drive dito. But later on, naintindihan ko kung ano yung flow ng traffic nila rito. Sa Pilipinas pag crossing lang, isang stoplight lang yan. Go, di ba? Left, di ba? Right, yun lang yun. Dito sa Oriente, napakaraming makikita eh. Di ba? Minsan may tatlo yung nag-turn right. Sino yun? Di ba? Pero mga kapatid, isa po sa mga makita natin, pag tayo may magkukross ng pedestrian lane, at biglang nag-red yung ilaw, ano ibig sabihin niyan? Stop, di ba? Pero hindi ibig sabihin na papauwiin ka ng bahay. Tama? Hindi ibig sabihin na pag halimbawa, pumunta sa trabaho mo, biglang nag-red, nag-stop. Ito na lang, uuwi na ba ako? Hindi lang ibig sabihin nun eh. Ang ibig sabihin nun, stop for a while because baka masagasaan na. Kasi bakit? May mga sakyan na nag-go na sila. Yun yung ibig sabihin ng stoplight. Yun yung ibig sabihin ng red light. Stop now, then you can go later. You know what? That's how God's stillness is often works in our life. May mga panahon na you need sometimes to be still. Not because pinabayaan mo lang sila, pinalusot mo lang sila. No, you need to be still because you want to give space for the situation rather than doing something and go to the wrong direction. It is the wisdom. Ako minsan, I'm a reactive person, but sabi ko, Lord, hindi dapat ganito. Kailangan kong mapag-aral yung sinasabi ng emotional regulation. You need to pause for a while, so hindi ko yung issue. Sila, pause mo lang, then ask the Lord, Lord, ano yung pwede kong gawin? Kaya sabi ng Panginoon, be still before the Lord. Kung feeling mo para ba nakakaangat na yung mga kaibigan mo kaya sa'yo, okay na. Be still before the Lord. Kung tingin mo parang mas nilalamangan ka, dihado ka sa sitwasyon, mas sila yung paano mo, Brad, be still before the Lord. Kasi bakit? God's stillness is often His way of keeping us from moving in the wrong direction. Meron pong isang kwento sa Bible. Sino po nakakilala kay Barnabas? Barabas. Ha? Yun ang story? Barabas. Ito yung time na kung saan Jesus Christ is now in the process of suffering. Ito na yung nahagupit na yung likod niya. Tapos sabi ni Pilate, nalala ko nga pala, yearly pa nagpapalabas pala tayo na isang, nagpapalabas sila na isang taong pusakal. No, kung baka parol yun sa alin, di ba? Parang parol. At
sabi doon, sino pipiliin nyo? Itong si Jesus o itong si Barabas? Sino ba pinilang tao? Barabas. But the time, Jesus Christ is very still, very calm and silent. In the midst of chaos, in decision making, sana huwag nating piliin si Barabas. Piliin natin pa rin ang ating Panginoon. Amen po ba? Ano man yung sitwasyon, learn to choose Christ in our life. Kaya sabi doon, be still before the Lord. Yes, Lord, masakit sa akin. Parang ako'y naisahan. Unfair, Lord. Parang naumusan ako. Unfair, parang ako dapat nangyari dyan. But Lord, I will choose to be still in your presence. Dahil lahat naman ng bagay, Panginoon, ay hindi nalilingid sa'yo. You know what? Pag nagawa niya, isang kalakasan niya para sa akin. Stillness, kaya ang stillness is not just mean doing nothing, but rather it gives us space to do nothing in order for us to not to continue the possible wrong or bad outcome na pwede natin gawin. Ito yung nais ng Panginoon na tutunan natin. Okay, remember, if you're in the midst of chaos, situation, kung saan parang hindi mo maintindihan, rule number 1, be still before the Lord. Just rest in His presence. Panginoon, wala akong masabi. Gusto ko naman tayo sa presence. Diba? Diba? Saan ba? So this 2026, mga kapatid, napakainam po na maging karunungan natin sa buong taon ito na ating matutunan na mabuhay at mag-rest po tayo sa presensya ng Panginoon. Remember that word, Psalm 37 verse 7, still before the Lord. Pag napapag-apaga na naman, pag may nagkakaroon naman na parang ano, Lord, still before the Lord. Ayan, hindi niya tayo ng background music. Okay. Kaya, sabi doon, so verse 7 ng Psalm 37, tingnan po natin. Sabi doon is, be still before the Lord and wait patiently for Him. Then, sabi doon sa next, do not, ano raw? Fret. Okay? Do not fret when people succeed in their ways. Okay? The other word of prayer is, do not be troubled. Don't be in trouble kung parang bang mas mayaman na yung kapitbahay mo sa'yo. Kung mas maganda na narating ng mga anak niya kaysa sa'yo. Don't be troubled, sabi ng Panginoon. Kasi bakit? Sabi nga, be still before the Lord. Yung una, be still before the Lord, it means you don't know nothing but just stop doing wrong things. Yung pangalawa mga kapatid, still, be still before the Lord means stillness is trusting God's timing when evil seems ahead. Okay? So yung pangalawa, stillness is trusting God's timing when evil seems ahead. David, sa kanya pong sinulat na Psalm 37, hindi naman niya dinideny yung reality ng nangyayari sa paligid natin. In fact, ng panahon niya, siya mismo nakakita kung sino pa yung mga wala sa Panginoon, sila pa yung mas umaasenso sa buhay. Kingdoms during his time is much more bigger than the kingdom of Jerusalem, of Israel during that time. Remember the battle of David and Goliath? Mas powerful noon ang kaharian po ng Filistino kaysa mga Israelites.
lumapit. At ang kwento, panahon na yon, sabi ng magkabilang panig, huwag na tayo magdigmaan sa maramihan. Ito gawin natin. Labas yung pinakamagaling yung warrior at ilalabas na yung pinakamahusay din naming warrior. At yung masigulayan yung pinaka-warrior na Philistine, mga Palestino. Anong Israelites? Wala silang may labas. Lahat sila tawag, even yung hari. Hanggang dumating si David at siya ang nakipagharap sa isang warrior ng Palestine. Without an armor, without anything na meron siya. Isa lang naman, tinaling David. Siya ay nasa presensya ng Panginoon. So David said that deny the reality, the wicked do succeed for a time. Mga kapatid, the problem is not their success, actually. When someone is parang yumayaman ngayon sa buhay o nakakaangat kaya sa ating mga anak ng Diyos, you know what? Ang problema ay hindi yung kanilang pag-success sa buhay. Hindi ng problema. Alam mo problema? Problema natin, ang problema is kung paano natin ini-interpret yung sitwasyon na yun. The success of other people is not the problem. The problem is on how we interpret those success around us. Why? Because we assume that success means the approval of many people. That's how sometimes we think success. The approval of many people. Ano ba? Success sometimes is based on kung gaano kahusay, kagaling mag-accumulate ng kayamanan sa mundo ito. Ano yun ang success. Marami talaga mga tao na yumaman. Kaso nga lang, yumaman talaga sa maling kaparaanan. Di ba? Bibihira po sa Pilipinas na naging politiko na talagang naging mahirap. Parang wala pa yung nabalita na gano'n na parang politiko pero still, kung pumasok siya, ganun pa rin siya nung nawala sa pero hindi. Karamihan ng mga naging politiko, mga nagsiyahan po mga. Di ba? Alam ko, alam natin na ganyan ang naging sitwasyon ng mga politiko. So, ano nangyari? Ang tanong, tayo ba'y maiingit sa kanila? Sa kanilang biglang yaman sa buhay? Kasi minsan naman natin, ganun ang ibig sabihin ng pagyaman. Ano ba? Sometimes success proving your victory to other people. Kaya you strive more. Ang gagawin ko ito talaga. Usahin ko talaga ito. Kaya kailangan ito pa talaga yung aking gagawin. Bakit? To prove na talaga ako ay isang victorious sa buhay. But you know what? The scripture reminds us repeatedly that God's success is not based on human speed and work. Ang tagumpay na gusto ng Panginoon sa atin ay hindi nakabase sa naabot at husay ng mga tao sa mundo ito. Hindi yan yung success na gustong maintindihan natin ayon sa salita ng Panginoon. But, you know the success that God wants us to understand? Alam niyo ba? Kung ano yung success? His timing. Amen ba? Meron po si Samuel. Ako kumanta ng ano? I'm not hiding, no, I'm crying. Di ba yan? Hindi, di ba? Golden, di ba? You know what the story of that artist? Talagang tinrain pala talaga siya para maging K-pop for a very long time. But, to make the long story short, hindi po siya tinanggap. Nag-strive po siya pero walang nangyari sa kanya. Feeling siguro, na-train siya, isa na siyang magiging sikat na tito. Pero you know what, inundan po siya na mismo kumpanya na nag-train sa kanya. At napasakit nun. And you know what, nung ginawa niya, papunta ng Amerika, she refined herself. Nag-train pa siya, nag-aral siya ng magsalita ng English, tumalino siya. And, of course, nag-accumulate siya ng skills and knowledge. And nung umusin na siya, nag-compose po siya ng kanta.
Yun po yung golden. Pero matagal po yung ginawa niya. Nagproseso po siya. Ngayon, yung tagal na kanyang proseso, umahalingan na isang napakagandang success sa buhay niya. Sometimes, God's timing is our process. Sino ba ang Diyos na mapagmahal na ayaw magsaksi ng kanyang mga anak? Gusto nga ng Diyos yun eh. Kaya nga siya bumaba sa langit mula sa lupa para sabihin sa iyo na magtagumpay ka. Pero mga kapatid, hindi sa kakayahan ng tao o ng sanlibutan ito ang uri ng tagumpay na nais ng Diyos sa atin. Kundi sa tagumpay na kung saan inilian niya sa atin the timing of God in our life. Minsan yung timing proseso. Sabihin, kailangan mo matuto muna sa kanyang pamamahala. Kailangan mo nang alamin ang kanyang salita. Magbabad tayo sa kanyang salita at magbabad tayo sa kanyang presensya. Yan muna siguro. At pag naintindihan natin yung leading ng Panginoon, unti-unti tayong pagtatagumpayin ng Panginoon. If you are ready, the blessing also is ready. Problema sa atin, hindi ka pa ready, gusto mo nang kunin. Sino nang kumain dito ng bayabas na bubog? Diba? Ano lasa? Bayabas nga, guwapol nga yan. Sabihan si ganda ng guwapa, kaso nga lang hindi pa oras. Diba? Problema, pag pintas mo, hindi mo nabalik ibalik. Sabihin, masisira na. Sabihin, a forced blessing is not a blessing at all. Kaya nga, wait patiently. Pag sabi mo patiently, may kasamang karakter po yan. Kasi nga, ang mundong ito, sinanay tayo na ang buhay mabilisan. Amen ba? Lahat mabilis. Gusto natin, pag may problema, kinabukasan, solve agad. Hindi ko pwede yung gano'n. Gusto natin, pag meron tayong mga dapat kaya, may karamdaman, gusto mo mamaya, pag inom ng isang tablet, gusto mo, solve agad yung problema. Hindi ko pwede yun. Kailangan dumaan tayo sa proseso. Wait patiently for the Lord. Matuto tayong maghintay. Amen ba? Ito yung gusto ng Panginoon. God's success is not based on human speed or work, but based on His timing. Ang buhay ay parang isang paligsahan. Kung ating kumpara ang buhay ay parang isang paligsahan na takbuhan. Kung ang buhay ay parang isang laro, isang paligsahan at isa itong takbuhan, ang tanong ko sa inyo, anong klaseng manakbo ka? May dalawa lang. Isang marathon at isang sprinter. Okay? So, some people are run life like a sprint. Fast, aggressive, reckless. Talaga naman, no? Pagputok ng baret, sumirit. Pero after 200 meter dash, labas sa hindi lang. Pero maya-maya, yung namang marathon, cool na cool, di ba? Mabagal siya. Pero consistent, discipline, and endurance. Naalala ko naman yung kwento ni Pagong tsaka ni Kuneho. Ano naman, di ba? Walang kamatayang kwento, di ba? Pero naman ganun din ang buhay ng Panginoon. It's better to wait patiently than we are the one to move faster in our life. Kasi bakit? Si Lord mismo ang magdadala ng atin sa tagumpay. Amen po ba? Amen. Kasi ikaw yung nagpupumilit na magtagumpay sa buhay, na lagi namang supply, palpak lagi ang diskarte mo, hindi hintayin mo na lang si Lord at siya ang magdala sa'yo sa finish line. Amen po ba? Mas masarap yung ganon. Ito yung nais ng Panginoon. So sprinters look impressive at the beginning, but the marathons reveal who was built to last.
What moves fast without God will not last. Ulitin ko what moves fast without God will not last. Kaya sabi niya roon, time will come. Yes, nagsaksi kayo yung mga tao na yan sa maraming paraan, pero hindi sila magkakaroon. Look at now what happening sa ating gobyerno. Look at now yung mga sumakay ng mga Ferrari na nagaganda ang mga sakyan. Ano na ngayon ang sitwasyon nila? I'm not condemning them. Kasi kung tama naman ang ginawa nila, hindi sila masasangka sa ganyan sitwasyon. Maybe nung hindi pa nabubuking ito, they are living in luxury. Tama? Ba't ibang sasakyan kayo ba? Hindi umala ko. Pag-gising mo na umaga, ano mga pagkagamitin ko, di ba? Gagamitin ko ba ito si Rolls Royce? Di ba? May payong, di ba? O yung bagong BMW. Nalito ka tuloy, no? Ano gagamitin mo? O ngayon, nagkabukingan na. Hindi mo pwede magamit yung mga bagay. Ano mga kapatid? Sabi ng Panginoon sa atin, wait patiently before Him. Still before Him and maghintay tayo. Huwag tayong atat. Amen ba? Pero sa katabi, huwag ka kasing atat. Ayan. Ayan, di ba? Alam mo yan, parang yung para pag nagpo-sister Joby ng mangga, yung atat ka na order, di ba? Tapos ikaw yung nawalan pa. Di ba? Gano'n minsan, di ba? Sobrang atat, ay grabe mangga. Di ba? Akala ko, meron kong bagoong, tapos sa dami ng umorder, yung nawalan pala. Ano ngayon sa buhay, no? Parang piling mo, naubos ka ng kayamanan ng mundo ito. Kasi ba, nagsiyaman na yung mga sa pelikula, ikaw na lang, tatat ka na rin. Sabi ng Lord, hindi. Maghintay ka sa akin. Kasi anak, ibibigay ko sa iyo ay mag-long last. Pero yung mga ginagawa ng ibang tao, bilis nga sila, pero meron silang hanggan. It's time for us to choose what wealth na gusto mong ibig sa buhay natin. Maging mabilis ka, pero wala naman ang Panginoon, or naghihintay ka sa Diyos sa kanyang timing, sa presensya ng Panginoon, para ikaw ay lalong parakas. The word fret means is bothered, worried, troubled. Kaya sabi, do not fret when men succeed in their ways. Don't be troubled, don't be bothered. Bakit? Kasi nga, pag ikaw ay naging troubled, worried, at bothered, wala anong nangyari sa'yo? Nakawala ko yung kapayapaan. Bis ng kanila ng puso mo, bigla na lang, oh, grabe, buti pa siya, meron ng bagong sakyan. Wala, ako parang kawawa na. Bis na, ang payapa-yapa mo, di ba? May stress ko dahil sa success ng ibang tao. Ano pa? Nawala yung kasiyahan mo. Ano pa? Your obedience na to the Lord become conditional. Ito matindi. Kaya ngayon, Lord, ba't hindi ako pinagpala kung year na to? Next year, hindi na ako magsisimba. Pagkabanta na yan kay Lord. Marami yung mga tao. They measure the obedience based on the blessing that they receive. Ang tao yan, contractual Christian. Lord, maglilingkod ako pag naging maayos ang buhay ko. Pag yung mga prayer ko na-answered lahat, yes, I will serve you with all my heart. Pero pag wala, tawag yan contractual Christian. They want contract. Ito yung mga Christian na may sign ng Panginoon. Yan ba? Kaya nakatingin. O sa patuman ng loto, may sign na. Parang ka na, di ba? Ano ba yan? Yes. Pero sabi ng Bible, be still before the Lord and wait patiently. Kaya don't be rushed in our life, but rather rely on God's timing and purpose. Kung alam mo may purpose sa Panginoon at umagal sa ngayon ng pagsubok, tandaan mo, purpose, God's purpose in your life always win. Kasi pag may purpose, ibig sabihin, binigyan ka ng Panginoon ng Panginoon. Pag may vision, di ba sabi nga, ang sunod yan ay provision. Hindi pwede mawala. Sabi ka ni Hudson Taylor,
the father of mission. God's way never lack God's supply. Kasi kung ano ang kalooban ng Panginoon, sinusuportahan niya. Kaya, stillness is trusting God's timing when evil seems ahead of us. And the last point that I want to share with you about be still before the Lord is stillness is active obedience without emotional reaction. Okay? Ulitin ko ha. Stillness is active obedience without emotional reaction. Yung word dito na do not fret comes from the Hebrew hara. Means to burn, to be kindled with anger. Ibig sabihin mo ng David dito, huwag kang mainggit sa mga taong nagtatagumpay, lalo sa maring paraan. Huwag mong kainggitan yung success ng ibang tao. Yung pala yung ibig sabihin ni David, don't be anger, don't be envy in yourself. Okay? So, ibig sabihin ni David, it's not merely warning against worry, he is warning against the inner combustion. Alam mo yung inner combustion? Okay? Yung parang emosyon niya, oo nga, hindi mo naigit, pero sa loob mo, talagang, grabe naman talaga siya, no? Parang ano ba yun, parang yung loob mo, pulong-pulo na, umasasakyan, no? Nag-overheat ka na, di ba? Pumutok na yung makina. Ang ganda ng chassis mo sa labas, di ba? Kaso nga lang, yung makina naman nag-overheat, hindi tuloy nakatakbo. Hindi kang paralyzed. Maraming mga taong ganyan, even Christian. Despite na sinasabi nila, Lord, I believe in you. You are my Lord and Savior. Pero minsan, pag nai-compare nila yung voice, grabe sila. Hindi pa sila, hindi na sila sa estado. Buti pa sila, hindi na nabuhay. Buti pa sila, parang may maganda pinagkakitaan. Para bang, ano ka na? Bothered ka na. Stop praying. Kumbaga, ito po yung yung word ng itngit. Diba? Itngit, diba? Alam niyo yung word ng itngit? Sino po nag-ingit nga sa gobyerno natin, diba? Para pa nababalitaan, sa ayaw ko na mag-open ng Facebook kasi babalitaan mo, pag ako pinatayin ninyo, ilalabas mo yung ebidensya, ilabas mo na habang buhay pa, diba? Huwag kailangan ko mamatay. Diba? Parang lahat na lang, sa kahit na natin gobyerno, lahat na lang, may kapwiran, diba? Kaya sabi ko, Lord, parang wala nang magandang balita ang bansang Pilipinas. Alam mo yung huling-huli naman na yung sitwasyon, di ba? Pero ando pa rin, kailangan depensa, kailangan pirmahan ng abogado, kailangan daanin sa proseso. Sabi ko nga minsan, kahit tayo naman mga Pilipino, hindi mo nila nag-aaral ng pag-abogado siya, alam mo naman na talagang huling-huli na, di ba? Di ba nakakangit-ngit yun? Nakakabot kong hindi ka lang, parang nga sabi ng David, huwag tayo mag-ngit-ngit kung ano may nangyayari sa paligid natin. Diba? Do not fret. Just obey the Lord without emotions. Sabihin, don't be fret on the other things that sunod lang tayo sa paligid. So, tanong, how to do to become still active in obedience without emotional reaction? Ano po yung paraan para maging still, yung stillness natin, ay maging isang active obedience na without any reaction? How we do that? Number one, practical things. If you are in a situation na maingit-ngit ka na, parang gano'n, di ba? Para talaga napipikon ka na. So, number one is control your tongue before the situation controls you. Diba? Kasi the immediate reaction is magsalita tayo. Tama? But learn to tame your tongue. Learn to control your tongue before the situation.
mga kapatid, stillness begins with our mouth. Ang kahinahunan ay nagsisimula sa ating mga labi. Amen ba? So wala na mga chismosa dito. Bakit? Magiging mahinahan tayo eh. Diba? Sabi ni James, di ba? Minsan yung ating dila, ginagaya mo magpuri. Ginagaya mo rin panira. Hindi pwede sa isang bukal daw, lumalabas ang pareho ng tubig. Hindi pwede. Pag Sunday, kung makapag-worship ka eh. Pero paglabas mo ng church, kung masalita ka sa mga kailangan ng ibang tao, galing-galing mo. Kaya lang, hindi stillness yan. Learn to understand now that we need to secret our mouth. Be still. May kahinaman tayo, may kita. Ibig ng pastor niyo, may na sa akin. Bakit chismis? Kasama mo na ako. May pastor na, talaga ako ng pastor na eh. Bakit kung nakita kayong kahinaman sa akin? You know what? Pagkakape ko ba kayo sa Cocos Coffee? Sabihin nyo lang yung mga kahinaan ko. Kasi yung pagkalaki yung kahinaan ko sa iyo. Well, tapos may accountability. Ibig sabihin, pag ginawa mo yan, that's how you present yourself to this world. Natin, one thing, the way you present this world, yourself to this world, the way you open your mouth. Kaya nga, mahalaga, stillness begins in our time. Pangalawa, stillness in active obedience without emotional reaction. Pangalawa is stay faithful to small duties while waiting for big answers. Diretso ka lang. Hindi ka lang, purihin ka lagi ng tao. Keep on doing. Come on. God is waiting for you. God is coming for you. Just come on. Do it. Small things, okay lang. I believe the Lord will give you a reward. Stillness does not stop movement. It keeps movement alive. So when you learn to still to the Lord, you are aligning now your move and your ways upon to the will of God. And the third is keep serving, working, and loving consistently. Yun po yung maging puso natin. Pagpatuloy ko maglingkod, Lord, magtrabaho. I'm loving and I do it consistently because I'm still before you and I am waiting before you. Sabi naman ng Isaiah, those who are waiting upon the Lord, they shall renew their strength. Bilang pagtatapos na ako. Kaya na sabi, si sabi ni Tenong. Sabi ko may pagkakapareho yung dalawang bagay. Sabi ko may pagkakapareho ang buto at ang bangkay. Natawa siya. Yes. May pagkakapareho sila. Pareho silang ibibig sa lupa. Lahat naman tayo makakagakit yan eh, di ba? Let's talk about it. Lahat naman tayo ay dadaan. All of us subject to time. Pero para sa illustration, yung binhi at bangkay.
bagay. Meron po silang pagkakain ko. Una, pareho po silang ilibing sa lupa. Pareho po silang mawawala sa paningin. Diba? Pareho po silang mananahimik. Pero ano po yung pagkaiba? Ang bangkay, ilibing kasi bakit? Tapos na ang kanyang journey sa mundo ito. Ang binhi, nilibing dahil parating pa lang ang panibagong buhay. Amen po ba? So, habang nasa ilalim ng lupa ang binhi, madilim, mahirap, parang wala na itang ebidensya. Pero mga kapatid, sa loob ng binhi ay may nangyayaring panibagong sibol ng buhay sa kanila. Ganyan din minsan ang paghihintay sa Panginoon. Sometimes God put us in a situation in which seems like parang walang nakita sa'yo. Parang ikaw lang yun nandoon. But you know what? The Bible tells us to be still before the Lord and await Him patiently. Kasi bakit? Didiligan ka ng presensya ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na may sumibig uli sa'yo na panibagong buhay, pag-asa, kakayahan, karunungan upang magtagumpay ka sa iyong buhay. Ang katahimikan, maybe ngayon, ay hindi tanda ng walang pag-asa. Maaari ikaw ay hindi pa tinapos ng Panginoon sa pagtatanim. Binhi ka pa rin until now. Pero tanggol ka, ubus ko ang panibagong buhay sa iyo. Keep waiting upon God. Wala namang nagtanim dito ng buto, tapos after 2 days, bumukain ulit. Tumubo na lang. Ano pag ginawa niyo yun? Sisirain lang po natin ang proseso ng buto. Stillness is not inactivity, but growth happens underground. Stillness, trust timing. You don't dig up the seed to check it out. Stillness is obedience. You stay planted where God. Kung ano man ang buhay mo ngayon, mga kapatid, I believe, gaan ka itinanim ng Panginoon. Wait patiently upon the Lord. Be still in the Lord. Because God, what He planted, He will protect it. He will grow it. And in the right time, He will reveal what He planted in us. Amen po ba? Hallelujah. Ito yung gusto ng Panginoon. Kasama sa tayo tumayo. At minsan pa tayo magpuli sa Panginoon. Antay po natin yung be still, there is a healer. Hallelujah. And tayo lumapit sa Diyos. At habang inaayos ko na ito, let's make this song as our worship.